Network Entertainment. Gumagana pa ba yun ngayon? And I think nasabi ko na rin sa isang podcast episode na hindi na gumagana ngayon yung iba na talaga yung landscape no? Landscape? Iba na talaga. Wala nang gumagana, I think, na comeback. Mawawala ka for a while and then, the ultimate comeback. Kasi the internet hates a vacuum. Putya, ngayon ko na naisip yun Putya, Kanye West vibes yun Alam mo yun? Nakakaisip ko lang ng mga ganun. The internet hates a vacuum. The internet is an atmosphere that hates a vacuum. Bam! Putya, pang mga Time Magazine yung mga ganun linyahan no? Welcome to Intellectual Wall with Victor Anastasio. May nabasa ako sa Instagram. Andito pa rin tayo sa The Pod Network. Sila ang nag-record at produce nito. Maraming salamat. May nabasa ako sa Instagram. Kendrick Lamar and J. Cole have mastered the art of old celebrity. Wala silang Instagram. Wala silang TikTok. Wala silang, alam mo yun, hindi sila nag-engagement posts. Hindi sila nag-survey. Basta malupit lang sila. Naglalabas sila ng kanta nila. Puno yung stadiums nila. Kasi yung mga celebrity nun, talagang rarity. Parang wala. Kunyari, I imagine yung mga Nora Honor nun, makikita mo lang sa Metro Manila Film Festival parade, magsusulyapan mong ganun. Makikita mo sa kapitbahay mo may shooting, mababasa mo yung interview sa newspaper. As in yung value nila ay sa kanilang pagiging rare, unseen, hidden, mysterious. Versus ngayon, yung new breed of celebrities and artists. Pucha, content, di ba? Kung tingnan nyo yung Instagram ko, TikTok ko, content, everyday. Minsan may break ako 1 week, tas everyday ulit, 3 times a day. Tapos may mga lumalapit sa akin sa shows. Ako yung nakachat mo kanina, yung sa, chat ko sila, na parang, kunyari, tatanong sa show. Sasabihin ko, ito yung may parking, ito yung entrance, ito yung ticket link, bawal food, ganyan-ganyan. And then kakausapin ko sila. And then may feeling sila na ako yung kachat mo. And di ko naman nare-reciprocate na, di ba parang, so on my end, parang ang plastic ba na nakikipag-chat pa ako in the first place? Para sa akin, di ko naman sila naaalala. So parang yun iniisip ko na, subukan ko ba tong maging mas distant? Alam mo yun, kasi ngayon puro engagement, di ba? Make them feel like they have a community or your friends. Meet up with them. Pero kinakausap ko yung isa akong comedian friend, sabi ko parang hindi ko masyado akong introverted and praning and secretive and introverted lang na makipaggawa ng the Intellectual Wall game night. Parang naaning ako or alam mo yun. So parang nakokonsensya rin ako na anong mangyayari kung hindi ko nire-replyan per comment? Kasi ganun ang turo sa marketing, di ba? Post content, engage with your followers, make a group. Ayan, mayroon tayong Telegram group. Engage with them. Anong mangyayari kung itigil ko yung mga yun? Alam mo yung sumasagi sa utak ko? Magagalit ba yung audience? O mature ba yung audience enough na parang, okay, he's a comedian, I watch his shows. Yun. Diba? May mga artista ako nakakatrabaho na alam ko pag nasa tent, hindi ako makipag-selfie dahil rest time nila yun. And may mga tao naman na nakikipag-selfie sa kanila and gusto pala nila. Alam mo yun, so hindi ko matimpla, hindi ko matansya. So parang iniisip ko lang, andun lang ako sa point na ano mangyayari pag hindi mo in-engage yung audience at maglabas ka lang ng material, ng content. Feeling ko na parang Kendrick Lamar and J. Cole. Pero alam mo yun, yung may show ako and then ito. Ang dami ko na rin kasi nakikita na post na mga restaurant. We're tired of making content. Please eat in our restaurant. Please book our services. We're tired of making content. Tapos yung mga
yung mga stuff na ganun lang. Ang ganda ang ganda ng idea. O yung mga artist, mostly musicians, kasi 'di ba talagang ang frustration ko ay maging musician. Yung mga ang hirap maging musician ngayon kasi gusto mong ipunin lahat ng material mo, ng songs mo, but at the same time kailangan mong maglabas ng guitar content. Si Mateus Asato yata ito Mateus Asato, yung I think Brazilian siya na gitarista. Na parang minsan gusto niya lang ipunin yung ideas niya and make music. But then, kailangan niya mag-content para mabook siya sa gigs, para masendan siya ng gear, para magkaroon siya ng signature guitars. Alam mo yun, yung show business, yung business side, kailangan mo maglabas ngayon ng content, kailangan mo mag-engage. Na sabi niya, minsan nahihirapan na siya na maging musician lang. At may mga nakikita na ako dahil nga isa akong poser na nagpa-follow ng mga musician Instagram accounts na I'm tired of being a content creator, I wanna be a musician, mga ganon. Tapos parang, nakaka-relate ako dyan. Hindi as a musician, pero bilang stand-up comedian, di ba, na dati maglabas ka ng poster, tapos maghintay ka, goods na yun. Ngayon, parang lagi ka mayroon drive na kung hindi ka nagpapatawa online, bakit ka pa naging comedian? Walang manonood sa show mo. Yun na yung naging reality na, again, may pros and cons. Kasi, gaya ng usapan namin ni Red Oliero sa aming podcast, Everything is Connected in Intellectual Wall, like a spiderweb. Sabi na, putya, nag-spiderweb naman ako. Every time yung sinasabi ko, nakalimutan ko yung sinasabi ko . May pros and cons yun kasi hindi na namin kailangan pumunta sa morning show ng radio hosts. Morning show ng radio. Hindi na namin kailangan mag-promote sa talk show, sa TV. Wala ka ng middleman ngayon. Pero kasama ng pagkawala ng middleman na yun, na hindi mo na kailangan ng newspaper article. Dati nakakatulong pa yung mga yan ng malaki, di ba? Pupunta ka sa When in Manila, papa-article ka sa Rappler, nakakatulong pa rin naman. Pero mas nakakatulong yung sarili mo ng direct to audience content, marketing-wise. So, the same time na nawala yung middleman na yun, mga publication, mga radio, mga TV, nawala na rin yung excuse mo na hindi i-market yung sarili mo. So wala, kung artist ka ngayon, content creation, yun na talaga yung marketing na sa akin okay lang, pero at the same time, pag gusto mo magpahinga, nakakapagod din, di ba? So yun yung nandun ako, nasa experiment mode na. Kunyari, I think may podcast episode na rin ako previously, yung sa Lodi Culture na pag sinabi sa'yo. Kasi kumain ako recently sa fast food, mag-isa. Kasi may pupuntahan akong errand, kumain ako mag-isa. Then lumabas ako. Then may lumapit na lalaki, sir, papapicture sana ako, pero ang weirdo naman kung magpapicture ako habang kumakain ka, di ba? So may mga taong ganun na alam nila na meron silang, sabihin na nating respect and consciousness, and meron ding mga lumalapit na, gusto ko lang sabihin, sorry sa time mo, gusto ko lang sabihin, ganyan-ganyan, nakakatawa ka or ano. Tapos hindi mo papapicture, na again, meron ganun. Pero at the same time, meron ding mga, yung sinabi ko nga sa Lodi Culture, pwede magpa-picture, pero naka-selfie na, alam mo yun? Pa-picture naman. So, anong mangyayari sa live shows ko at sa listenership ko sa podcasts, for example, pag tinanggihan ko yung mga ganun? Di ba laging, di ba parang lagi kang on, pero at the same time, kasi si Louis C.K., in relation to stand-up comedians, hindi siya nagpapapicture eh. Parang sinasabi niya, no, I don't want to take a picture with you, but let's just talk. Anong pangalan mo? So may ganun. Tapos meron ding video na nakita ko sa TikTok. I think nakwento ko na nga ito sa Lodi Culture episode. Palapit pa lang siya, gumagano na si Chris Rock. Tapos si Adam Sandler, ang sinasabi sa kanya, go have fun, go have fun, go have fun. Parang sinasabi siguro ni Adam Sandler, mag-enjoy ka sa buhay kasi nag-enjoy kami. Alam mo yun? Live outside your phone. Yung mga ganun. Na ang ironic kasi ang kabuhayan ni Adam Sandler ay through the phone. Mga Netflix special, movies. Pero at the same time, may private life din. Ay babalik ako sa Kendrick Lamar and J. Cole, The Art of Old Artists. Gumagana pa ba yun ngayon? And I think nasabi ko na rin sa isang podcast episode na hindi na gumagana ngayon yung iba na talaga yung landscape no? Landscape?
Iba na talaga. Wala nang gumagana, I think, na comeback. Mawawala ka for a while and then, the ultimate comeback. Kasi the internet hates a vacuum. Putya, ngayon ko lang naisip yun Putya, Kanye West vibes yun Alam mo yun? Nakakaisip ko lang ng mga ganun. The internet hates a vacuum. The internet is an atmosphere that hates a vacuum. Bam! Putya, pang mga Time Magazine yung mga ganun linyahan no? Nawala ng comeback. Dati parang, the comeback, excited lahat. Ang tagal niya nawala. Ngayon parang, di ba, mag-post, try nyo mismo. Sabihin nyo, after 1 week, I'm back from my social media break. Response ng mga tao, nag-break ka ba? Wala may pake. Wala nang mga ano ngayon Pag may mga artista na nagka-comeback, meron pa, gumagana pa ba? Parang hindi na no? So yun yung nakakatakot pagka tumigil ka sa algorithm. Gusto ko lang maging live stand-up comedian. Pwede ba? Gusto ko yung live energy. Pero hindi. Pag hindi ka nag-post, hindi ka nakipag-engage in real life, tatauhin ba yung show mo? Yun ang hindi ko alam. Pero nandun nga ako sa point na what will happen? Kasi dati nagdi-DM pa ako talaga Nung pandemic to post-pandemic, DM talaga. This is the ticket link. Gusto nyo manood. Kasi ganun nga di ba? Ganun yung sinasabi ng mga marketers, TikTok, whatever, engage, DM, sagutin mo lahat ng email. Pero nung hindi ako nag-DM, napuno pa rin naman yung mga show ko. So ngayon, take a step further. Kasi hindi rin naman genuine, di ba? Magdi-DM ka. Sasagot ka sa email. Sasagot ka sa comment. Tapos makikita ka in person. Nagsagutan tayo. Di ko rin naman maalala. So parang naloko rin sila. Siguro kung mga tanong na parang, anong oras ba mag-start? Yun. Pero yung may expectation na hindi ko alam anong mangyayari. Mapupuno ko pa ba yung shows ko this coming 2025 sa Insular Theater Alabang sometime in March and Irwin Theater. Ba't may multo ba sa studio? May nagdo-doorbell. Irwin Theater, Quezon City, sa Ateneo, sa August, birthday show ko. Kung hindi ako the likable, down to earth, you are not my fans, you are my friends, you are not my audience, you are my family type of guy. Mapupuno pa ba rin ba yun? Kasi ang sinabi ko nga sa episode namin ni Red, ang transaction naman sa akin, or ang relationship is, magsisipag ako gumawa ng content sa podcasts na thoughtful, intellectual, at hindi lang kahit ano. At gagawa ko ng mga jokes na original at nakakatawa. Yun yung parang pact ko or kontra ko with the audience. Diba? Ang hirap kasi sa pagkatao ko rin na maging parang politiko na kaibigan lahat. Alam mo yun. So nandun ako ngayon, parang yung kaba na yung takot ng mga artist na masabihang masungit. Diba? Masungit, mayabang, malaki ulo, mahangin, walang utang. Puta, napaka-Pinoy niyan. Pucha sa internet. Kung makakita ka ng mga TikTok sa US, Western, mas advanced na sila na personal space, boundaries. You just went up to the celebrity with the camera. What's wrong with you? Don't record people without their consent. Pero sa Pilipinas, parang nandun pa tayo leaning towards walang utang na loob. Kung wala yung fans, wala ka dyan. Hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ay, masungit. Ay, ang bait talaga nila. Nag-economy class sila sa eroplano. Hindi nila alam na marketing campaign lang yun. Ng mga, alam mo yun, andun pa rin tayo So, mas advanced ba, quote-unquote, yung audience ng Comedy Manila and mga podcast listeners? Kasi ganun nga yung nag-a-approach, di ba? Nung nasa TV ako, ibang klase yung mga napapapicture Ganun Halika, picture. Ganun talaga. Balbalan. Halika dito. Anong pangalan mo? Picture. Pogi. Yayakapin ka. Alam mo yun? Akbayan ka. Walang, di ba? Iba Pero pag at least sa experience ko, yung mga ganun nga, yung mga, kumakain ka pwede, okay lang ba? Alam mo yun? May mas, I hate to say, pero mas advanced din Yun lang. Yun ang aking experimentation for maybe 2025, 2024, 2025. Kasi hindi rin sustainable Alam mo yung sinasabi nila na sa marketing, i-like mo lahat,
para feeling nila nababasa. Pwede rin naman nila like nung influencer, hindi naman binabasa. Or binabasa nung influencer, hindi kiniklik. So, nandun ako sa experiment na Ika nga ng mga Jesuita, tantum quantum. Di ba ang saya mag-quote ng mga foreign words, parang tali-talino mo. Ang turo kasi yun yung mga sinabi ng Jesuita parang kung ano yung gumagana, gamitin mo. Kung ano yung hindi gumagana, di wag mong gamitin. So parang mag-comment ka, mag-reply ka sa lahat ng comment. Paano kung hindi? Alam mo yun, magagalit ba talaga sila sa akin? Or praning lang ako? Alam mo yun? Natutuwa pa rin naman. Lalo na sa podcasting, marami naman silent listener na walang ini-expect na, di ba? So meron din bang mga ganun, mga silent live watcher na kahit anong gawin mo, bahala ka, basta nakakatawa sa stage. Di ba? Speaking of, pasensya ka na Jeff, wala tayong food sponsor this episode. May nag-sponsor kasi, pero sweets. Pre-diabetic na ako, so sabi ko wag muna. Tapos nireplyan ako, meron din kaming meals. Too late na. So siguro sa next recording, meron sila Sayang kumakain sana tayo ngayon, no? Maraming salamat ulit sa lahat ng nag-send over at nag-deliver dito ng food sponsorships. Message nyo lang ako sa @Victor. Kala ko ba hindi ka magre-reply? Putya kung pera yan o pagkain, bakit ako hindi magre-reply, di ba? Let's be honest. So, again, hindi lang para sa akin to, para rin sa producers natin na napakatyaga at di ko man lang nang bibigyan ng kahit ano. So, message nyo lang ako sa Instagram. Open pa rin ako sa per episode, per Instagram story to promote your small businesses or medium businesses or even big businesses. Who knows? Again, kung hindi exclusive dahil tayo mismo bilang tao, di ba? Hindi naman everyday kakain ka ng kebab. Hindi naman everyday kakain ka ng pasta. Hindi naman everyday kakain ka ng... So we're just giving you choices. And we have the platform to offer the world your choices. So message nyo lang ako if you want to sponsor food. Sorry sa ngayon. Iwas muna tayo sa sweets. Doon tayo sa meals. But maybe someday, pag nag-regulate na yung blood sugar ko. Ayan. So sabi naman nakikinig ngayon. So bawal ka i-message. Pag sabihin, good set, hindi ka magre-reply. Pero pag papainin ka, magre-reply ka. User ka. Hindi ko alam. Kaya nga tayo mag-experiment kung may magagalit o wala. Yun lang. Maybe ang title nito para maganda is The Art of Old Celebrity. Kinopya ko lang dun sa nabasa ko sa Instagram. Diba? Lahat ngayon may TikTok na. Magugulat ka Pati yung mga malaking artista may TikTok Pero kung maaari yung mga Leonardo DiCaprio, hindi na kailangan. Pero kung bago kang artist, bago kang celebrity, parang kailangan mong daanan no? Sina Tyla, sina Billie Eilish, kailangan maging TikTok sensation yung kanta mo. May mga ganun, di ba? Or maging viral ka sa Instagram, kung stand-up comedian ka, para ma-promote yung longer sets mo, di ba? It's crazy world, but I like it. May nabasa nga ako, you can't control the waves, but you can learn how to surf. Yan ang magandang ending. Maraming salamat sa pakikinig sa Intellectual Wall with Victor Anastasio. Again, we are here to turn negative matter into positive energy. So may shows kami. I-visit nyo lang kami sa open mics every Tuesday sa Brick Wall. Every Wednesday sa Brick Wall BGC. Malapit yan sa Uptown Mall. And every Wednesday sa Moe's, Quezon City. May mga ibang open mic pa. Puntahan nyo lang ang comedymanila.ph at ang aming socials sa Comedy Manila. Ang Brick Wall ay may shows na of comedy shows, of comedy, different lineups, different stand-up comedians. Sila ang the first dedicated comedy bar for Comedy Manila. Brick Wall. Soon, magkakaroon na rin kami sa Century Park, Manila. Maraming salamat sa lahat na nagsusupport. Yun lang, good types. Kahit gaano kakalito ang buhay, mahirap ang buhay, wala. Minsan sa komedya na lang tayo kakapit. Pagtawanan na lang natin. At yun nga. Katratuhin kaya ako masungit at hindi natatao ng shows ko next year. Let's experiment. Those are my 2 star objectives for the year. Insular Theater Alabang and Irwin Theater. And again, hindi pa sila confirmed
kung reject nila ako, edi maglalabas na lang ako ng bagong podcast na New Venues. Pero sana naman pumayag na sila. And next year, sobrang excited ako. Absolute mega best of Comedy Manila tour. Napakasaya with our partners. It's a barkada trip and show and bouncing up new material and double, triple, quadruple dates all in one. Ang saya-saya. And for the Pinoys abroad, sinasabi nila para silang 2 hours na sa Pilipinas. Kami naman, sarap kumain. Milo Dinosaur sa Singapore. Yung Luna Cafe sa Melbourne. Ano po pa? Noise Chicken sa Cebu. Sa Baguio. Yung Greek restaurant doon. Nakalimutan ko yung pangalan. Ano pa ba kinakain sa Baguio? Just strawberry taho, strawberry cake, lahat. Saan pa ba? Sa Green Hills, yan yung mga na-frequent na namin yan. Normal na yan eh. So parang marami naman masarap sa Green Hills, Manila, Power Plant. Pero yung out of town trips, abangan nyo kami dyan. Meron din mga bumibisita from other, kunyari Baguio kami, may mga bumisita from other provinces para lang manood. Napakasaya. Sana hindi kami mag-away-away over money. Sana magstay intact ang Comedy Manila. Ang dami na, dumadami na yung comedians. Ginajuggle namin yung ego ng lahat. Ego namin, personal goals, group goals. It's the wild, wild west of stand-up comedy dito sa Pilipinas. Napaka-exciting times. Maraming salamat sa inyo. At yun nga, ginajuggle din namin isa-isa kung paano ba maging kilala. Alam mo yun? Hindi naman kami mga child celebrity actor na lumaking sikat at alam i-handle to. Hanggang ngayon, meron pa rin ako nakaaway na home massage. Inaway ko sila at nakalimutan kong, hindi ka, baka kilala nila ako at masira reputation ko. Hindi, ako pa rin ay yung same old kupal. Inaway ko pa rin sila. Hindi kami sanay eh, alam mo yun? Pero it's just balabalaan silang podcasting, bagong-bago sa Pilipinas. I'm sure yung TPN, hinahanap pa yung balance ng kukuha ba tayo ng sponsor? Saan ba tayo, di ba? Paano ba natin ibibenta to? But then, meron na tayong mga sponsors. Ayan, X-Deals. Paano ba natin i-deal to? Matutuwa bang ka X-Deal ko? Kapag meron akong ibang promote, siyempre ako naman, kunyari, nag-promote na ng pasta. Siguro, gentleman's agreement lang, no? Na hindi naman tayo kukuha ng ibang pasta. Daming cuisine sa mundo eh, di ba? So, nakakuha na kami ng pasta and kebab. Ano kaya yung next? Pizza. Di ko alam. Di ba? Message nyo lang kami. Maraming salamat. Kung natuwa kayo sa episode na to, please, sharing is caring. Word of mouth is really gold to us. I-click or tap nyo yung follow sa Spotify, sa Intellectual Wall with Victor. That really helps us. That saves 5 kids in Africa. Siyempre hindi, di ba? Joke lang. Pero maraming salamat sa pakikinig. Peace out! Na-appreciate ko rin yung mga nagme-message sa akin na, oy, nakikinig yung boyfriend ko. Salamat. Oy, yung recommend mong libro, si Pasta Game. Napakinggan niya yung isang episode at binasa niya yung libro. Appreciate that. Appreciate all of you. I may not reply or have some fun runs with you, but you are with me, ika nga ni Anthony Jeselnik, in thoughts and prayers. Maraming salamat. Kayo ay champion sa puso ko. Peace out. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.